Hi, Jakir here, and today let's talk about Solo Leveling Episode 8. So in this episode, sobrang ganda yung mga fight scenes na nangyari. It focuses on Jinwoo beating Esil and getting yung permit na kailangan niya para makaakyat sa tower. And we also see here yung dynamic ng dalawa, yung kung paano ko ini-imagine yung nasa manhwa, yun din yung nangyari sa anime. Of course, may little changes here and there, but still, it was a good episode. Yung battle nilang dalawa ni Baran was really, really nice. I actually really forgot about yung sequence noon sa manhwa kasi although the manhwa is really, the art style in the manhwa is really good, iba pa rin talaga pag nakita mo silang gumagalaw. And then, I want to touch on a topic na pinag-uusapan sa anime world regarding solo leveling at yun ay kung paano i-handle ng anime yung usapan ng Korean tsaka ng Japanese guild, 'di ba? Or Hunter Association kasi ang ano kasi niyan is of course the solo leveling story is originally Korean. Pero, 'di ba, ang anime is in Japanese. Pero may guest sila from Japan who speaks Japanese. So, in the manhwa kasi, merong usapan, nag-uusap sila in Korean and in Japanese. So, hindi sila magkaintindihan, so kailangan ng translator. In this episode, we were able to find out, or we were able to see, and for me, they did a good job here, right? So, yung guild leader ng pinakamalaking guild sa Japan, si Gyojo, I forgot his exact name, but nagsalita siya na walang boses una, and then yung nagsalita is yung translator. And then, after nung pag-explain ng translator, we see na nag-switch na siya. Nagsasalita na mismo yung voice actor nung character na yon habang yung bibig ng translator is nagsasalita pa rin. Giving us the parang hint na they'll be doing this moving forward. Na magsasalita pa rin ng Japanese, yung actual Japanese, and then maiintindihan pa rin nila. Like, maybe some characters will say na hindi nila naiintindihan, but we get the gist of it. Kasi ang daming nagsasabi, paano daw nila gagawin yun. I know it's a very small thing, but it is part of the story na yung Korean and Japanese Hunters Association is magkakaroon ng collaboration for the upcoming Jeju Island arc. And that's gonna be epic. Alright, so this episode again was really nice. The animation for me was top-notch. For me, I don't really care. I'm the person who doesn't really care about animation that much, but this one was actually really good. I loved how they animated yung last na ginawa ni Jinwoo kay Baran, yung pagkanon niya sa mukha niya, 'di ba? Sobrang epic. So yeah, yun lang naman. Give me your thoughts, guys, in the comments below, and don't forget to like, share nyo to, mag-follow kayo, and we'll create more videos like this in the future. And so yun!